Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Medyo maiba muna tayo ngayon. Ang pag-usapan natin ay ang WPS at ang depensa nito. Well, merong napakagandang balita ngayon dahil ang Japan ay nagsasabi, nag-promise. At ito ngayon ay nalathala sa lahat ng pahayagan sa buong mundo na magbigay ang Japan mismo ay magbigay ng 6 na warship. Ito yung Abukama Destroyers class ng Japan na mag-retire na sa serbisyo ngayong taon na ito kasi nag-modernize ang Japan ngayon ng mga makabagong gamit panggera dahil nga sa banta ng China. Kaya anong gagawin nila sa mga warship na ito? Ito ay fitted with modern munitions. May mga missiles na ito, may mga torpedo, may mga radar. Kompleto ito kasi ginagamit pa ito ng Japan hanggang sa araw na ito yata. Kaya ang desisyon ay ibigay sa Pilipinas para makapagdepensa din tayo against the threat of China. At makakatulong tayo sa Japan kapag binigay nila yan ay bago makarating ng Taiwan at ng Japan ang mga barko ng China ay mapipilayan muna sila dito sa Pacific. Kasi meron tayong mga ganito, di ba? 6 na destroyers, malalaki yan. Ang destroyers ay malalaki yan kaysa frigate at corvette. Kaya niyan, matatakot ang China niyan. At hindi lang yan meron ding mga surveillance drone na ibibigay ang Japan. Baka ngayong taon lang na ito o hanggang sa taong 2027 ang pagtulong ng Japan na ibigay yung kanilang mga surplus dito sa atin sa Pilipinas. Magaganda pa ito, mga moderno ang upgrade ng mga ito. Ang paggawa lang ng mga barko na ito ay medyo matagal-tagal na pero ang pag-upgrade nito ay moderno. Ang Japan ba naman, di ba? Alangan naman na ang Japan ay magpapaiwan. Okay, so atin panoorin ang video courtesy sa atin ng Pinoy Guard. Thank you sa Pinoy Guard para sa bidyong ito. A major breakthrough at the Shangri-La dialogue, Japan confirms the transfer of 6 warships to the Philippines. This isn't just another naval hand-me-down. It's a game-changer in Philippine maritime security strategy. What does this mean for the future of our Navy? How will it affect regional tensions in the South China Sea? And what role does Japan now play in helping the Philippines deter aggression from China? We break it all down, only here on Pinoy Guard. Okay, so itong usapan na ito ay nangyari ito noong meeting sa Shangri-La. Itong Shangri-La Talk. Ito, IISS Shangri-La Dialogue. Ito ay 22nd Asia Security Summit. May 30 nangyari hanggang June 2025. Bago lang to. At narito kita natin si Teodoro Sigibo, katabi niya yung mga Japanese na officials. At dito pinag-usapan na ibibigay na nga sa Pilipinas ang mga warships na ito kasi retire na ito from service ngayong taon na ito. At hindi lang yan hindi lang destroyers yan. Baka madagdagan pa yan, 6 na yan. Ay isang isang grupo yan. Parang flotilla, isang grupo yan. Tinatawag na escort. Nag-i-escort kasi ang destroyers. Nag-i-escort yan sa aircraft carrier. Kaya aircraft carrier na lang ang kulang natin. Meron ng destroyers at frigate Kaya dyan pa lamang ay medyo mag-isip na ang China. Kung meron tayong 6 na destroyers, ay mag-isip na sila kasi marami-rami ang payload niyan, ang karga niyan, marami-rami na munitions. Okay, so napakagandang balita. Dahil ang Japan ay talagang tumutulong sa Pilipinas para pagandahin ito, i-boost ang ating defense capabilities. Balik tayo sa good news courtesy sa atin ng Pinoy Guard. The Philippines deter aggression from China. We break it all down, only here on Pinoy Guard. Welcome to Pinoy Guard. Today, we uncover the real story behind Japan's shocking move to hand over 6 Abikuma-class destroyer escorts to the Philippines.
Is this a gift or a message to China? What deadly systems are hidden beneath their decks? And why are some of them being removed before they even reach us? Stay with us until the end, because what's really happening behind the scenes could redefine our entire naval future. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more in-depth defense reviews, analysis, and updates on the modernization of the armed forces of the Philippines. Ayan mga kababayan, napakaganda ng barko, no? Ang laki-laki. 6 na destroyers yan. Matindi yan. At ano yan? Punong-puno yan ang kargada ng munitions. Kompleto yan. Electronics, computerized, warfare. Kompleto kasi Japan ba naman, di ba? Japan ay number 1 yan sa electronics noon eh. Ngayong tinopya ng Japan ng kanilang mignat ng China ang technology ng Japan. Kaya ang China ay nag-produce na rin ng mga electronics. Pero alam natin na charge ka ngayon, bukas tapon yung charger mo, di ba? Cellphone ka ngayon, lubat bukas. Yung cellphone mo tapon na, di ba? Ang mga gamit ng Chinese ay parang ano lang, disposable. Hindi katulad ng Japan, kapag gumawa ay talagang made in Japan yan. Parang made in US. Okay, so meron tayong hanap tayo ng artikulo. Mga kababayan, hanap tayo ng articles sa Google kung meron nga bang mga pag-transfer ng mga warships na ito from Japan to the Philippines. Okay, so atin i-research mga kababayan sa Google kung meron nga bang talagang 5 destroyer ship na ipapagamit sa Pilipinas. Parang bigay na to kasi mga lumang klase na to sa Japan pinaglumaan na, pero sa Pilipinas moderno na ito. Kaya meron nga, Japan is reportedly planning to transfer 6 Abukama class destroyers escorts to the Philippines. This move is aimed at strengthening the Philippines' defense capabilities, particularly against China growing maritime presence in the West Philippine Sea. The destroyers, which were commissioned between 1889-1993, okay, so 1993 lang pala to sa Japan ginamit, kaya pinamimigay na sa Pilipinas. Pero maganda pa ito mga kababayan, mga kagulinboy, napakaganda at operational. Sumasabog, pumuputok pa yung mga kanyon dyan. At hindi lang yan, merong mga torpedo diyan na may mga torpedo yan na sa pampalubog ng mga barko ng Inchik. Tingnan pa natin sa ibang artikulo dito. Ito sa Philstar, dito tayo sa Philstar. Sa Naval News meron, no? Japan in talks to transfer warship surveillance aircraft. Naku, marami pala. Hindi lang pala warship pati surveillance aircraft. Basahin nga natin. Pati pala surveillance aircraft i-transfer ng Japan sa Pilipinas. Ito, Japan in talks to transfer warship surveillance aircraft to the Philippines. So hindi lang destroyer Ito yung destroyers ng World War II yata ito nila ng Japan, pero umaandar pa, maganda pa, crudo yan. Ito, early talks regarding the transfer of Abukama and the TC-90s. Itong TC-90s, ito yata yung mga surveillance. They're still being used by the Japan Maritime Self-Defense. Ayan, ginagamit pa pala Pero kasi ang Japan ngayon ay nag-upgrade. Kaya anin pa nila yung mga luma na mag-upgrade na para hindi matalo ng China. Di ba? At ipamimigay ng Japan yan, baka kasama yung mga submarinong World War II Kaya nako, ang Pilipinas ay magiging superpower sa military niyan sa Asia. Kapag ganyan, pati mga gamit ng Japan, panggira ay narito na sa Pilipinas. Pero i-deliver pa yan mga kababayan, hindi pa yan dumating dito. Hopefully, Japan will issue a formal offer soon. Once that happens, we'll conduct a joint visual inspection and technical assessment of the vessels. So 2027 matanggap daw. Kasi aanin pa naman ang mga niyan Ang mga papeles, lahat ng transfer ay asikasuhin pa, matagal yan kasi napakarami niyan. Kaya siguradong one of the superpower in
in terms of military ang Pilipinas dito lang sa Asia. At yung China na yan ay baka kukunot ang noo ng Mongoloid na presidente nila. Walang iba yung Xi Jinping na yan. So ito, sa Philstar tayo tingnan nga natin kung anong balita dito tungkol sa destroyers. 5 to ay 6 pala. Report, Japan to export 6 destroyer ships to the Philippines. Alam niyo ba mga kababayan na ang destroyer ay malaki yan kaysa mga frigates at mga corvettes. Kaya nga destroyer Parang pumangalawa na yan sa yan yung mag-i-escort sa aircraft carrier Ang mga destroyer ay fitted yan with big guns. Malalaking kanyon ang meron yan. Merong torpedo, missiles. Kompleto yan kasi yung mga Japanese ay nag-upgrade yan. Computerized na yan. Luma nga lang yung barko, pero ang laman yan ay moderno. Pangdigma kasi ginagamit pa pala ng Hapon nag-modernize din ang Japan, kaya anin pa nila yung mga luma. Di pagamit na sa Pilipinas para makatulong din ang Pilipinas sa Japan, di ba? Pagdating ng giyera, of course, kapag malakas ang Pilipinas, mapipilay ang China. Pagdating ng China sa Taiwan at Japan, ay medyo pilay na siya, di ba? Medyo gusgusin na siya. Meron na duguan na siya, di ba? Ang China, kung higanti pa yan, ay pagtutulong-tulungan niya ng mga maliliit na langgam. Katulad sa Legend of Gulliver, yung higanting pinagtutulungan ng mga tao, di ba? So, it's the destroyer escorts which have been in service for 30 years are gradually being retired by Japan. Ito nga, ipa-retire na nila to Kaya anin nila yan kaysa mabubulok, di ba? Ipamimigay na sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas is a close ally to hindi lang Taiwan kundi Japan, kasi ang Japan ay tumutulong din sa atin. So totoo na mayroon ngang mga destroyers na parating na sa Pilipinas. Dito tayo sa GMA. Ano bang sabi ng GMA dito? Japan to escort ships to PH. So ito yung itsura ng destroyer. Moderno na siya. Kasi mga upgraded to. Ang ginawa ito noong World War II, pero itong iba hindi ito nagamit sa giyera, kaya hindi pa yan sumabog, di ba? Okay, so ayan, ganda pa yan. Kompleto yan, hindi kaya bumili ng Pilipinas ng ganyan. Ang kaya natin ay yung maliliit lang, mga corvettes tsaka frigates. Yun lang ang mga kaya natin Kaya napakaswerte na bigyan tayo ng Japan ito. Tingin nga tayo sa iba pa. Dito sa ABS-CBN, pareho ang report Ganun din Philippine Navy to inspect Japanese destroyers for possible transfer. Talagang i-transfer yan. Sinabi na ng Japan na mag-upgrade sila at i-retire na nila ang mga na yan ngayong taon. Kaya ang naisip ay ibigay dito sa atin para makatulong tayo sa depensa sa Pacific. Diba, kapag nadipinsahan natin ang Pacific, ay hindi lang nadipinsahan natin ang West Philippine Sea, kundi pati na Taiwan, nakatulong tayo at sa Japan. Kaya magandang move yan. Tayo kasi yung tinatawag na island chain. Island chain, kasama na diyan ang Pilipinas, Taiwan, Japan, Guam, Hawaii, Marianas, yung mga ganyan na mga isla. Lahat yan mayroong US bases. At tinatawag yan na first line of defense kapag atake ang Amerika sa China. Kaya ang China, napalibutan na yan. Wala na yan. Checkmate na yan siya. Napalibutan na yan Kaya kung sa larong chess pa yan, ay talo talaga siya kasi napalibutan na nga bakit ka makipaggera? Napalibutan ka na nga loko-loko lang ang
ang magipaggera na stalemate, ano ka na, itong checkmate ka na eh. Tapos magipaggera ka pa. Ay walang utak ang presidente nila kung ganun. Kasi talo talaga sila kasi nakapalibot na sa kanila ang lahat ng US bases. Mantakin nyo, napakarami sa Japan, napakarami sa South Korea, napakarami sa Taiwan, napakarami sa Pilipinas. Kung lahat yan sabay-sabay ang mga missiles na lilipad papuntang China, ay talagang tatamaan sila. Ang lapit-lapit lang eh. Iyang China ang layo-layo sa Amerika. Ang American missiles ay napakalapit na sa China kasi nandito na nga sa atin, sa Asia. Pero ang China, wala siyang bases na malapit sa Amerika. Kaya talo siya. Kapag sabay-sabay na magliparan ang mga missiles, unang darating ang missiles ng Pilipinas, ng Taiwan, ng Japan, ng Marianas, ng Guam, ng Hawaii. Unang darating dyan sa sa mainland China at pulbos. Tapos ang mga tsikwa, balik sa paggawa ng noodles, ang naghari-harian ng mga inchik sa Pilipinas ay magtinda na muli ng noodles. Di ba mga kababayan? Alright, so magpaalam na. Maraming salamat at sana ay i-subscribe nyo rin ang ating channel para sa malaking tulong ito kapag nag-subscribe kayo sa akin. Malaking tulong din sa ating mga kababayan para sa mga palaging informasyon. Hanggang sa muli, paalam. God bless the Philippines.